Unnamed Country, wala ng oras para sa mga laruan. December 30, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Mateo Kapitulo 22 versikulo 39. Si Rishon at ang kanyang mga magulang ay lilipat ng tirahan mula sa malaking lungsod patungo sa isang maliit na nayon sa gilid ng bundok upang ibahagi sa mga tao ang tungkol kay Jesus. Maraming laruan si Rishon, at kinausap na siya ng kanyang mga magulang para ipamigay ang ilan sa mga ito. Magiging busy ka na sa ating bagong tahanan sa pagtulong sa amin na ikwento sa iba ang tungkol kay Jesus, sabi ng kanyang ama. Kaya kaunti na ang iyong oras para maglaro. Nagustuhan ni Rishon ang ideya na ipamigay ang kanyang mga laruan sa ibang mga bata, at nasasabik ang mga bata na tanggapin ang mga ito. Masaya si Rishon na makita ang kanilang kagalakan. Masarap sa pakiramdam ang paggawa ng isang bagay na mabuti para sa iba. Hindi nagtagal ay nakalipat na ang pamilya ni Rishon sa kanilang bagong tahanan. Talagang naging busy si Rishon sa kanyang bagong tahanan. Tinuturuan siya ng kanyang mga magulang sa kanyang mga homework para sa paaralan. At kapag hindi siya busy sa pag-aaral, tumutulong naman siya sa kanyang mga magulang sa kanilang hardin. Nagbubunot si Rishon ng mga damo sa bakuran habang nagsasaulo ng mga Bible verse. Naging kaibigan ni Rishon ang mga bata sa village. Natuwa ang mga bata doon dahil mabait at maamong bata si Rishon. Gustong-gustong bisitahin ng mga bata si Rishon sa kanilang bahay. Naglalaro sila ng baybahayan na kunyari sila ay nasa simbahan at ipinakilala ni Rishon ang mga bata kay Jesus. Ikinuwento niya sa mga bata ang mga kwento sa Biblia, tulad ng Eva at Adan, ang arko ni Noah, si David at Goliath, si Daniel sa yungib ng leon. Sinabi din niya sa mga bata na namatay si Jesus sa krus para ang lahat ng maniniwala sa kanya ay mabubuhay ng magpakailanman. Ipinakita din ni Rishon sa mga bata kung paano manalangin. Mahal na Diyos, sabi niya. Salamat po na kami ay naging iyong best friend. Bigyan mo po kami ng mapagmahal na puso, para sa pag-ibig namin sa iyo at sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikinuwento naman ng mga bata sa kanilang mga magulang ang mga kwento na narinig nila kay Rishon. Ang ilan sa mga magulang ay hiniling sa mga magulang ni Rishon na ikwento din sa kanila ang tungkol kay Jesus. Hindi pinanghinayangan ni Rishon ang mga laruan na kanyang ipinamigay. Natutunan ni Rishon sa libro ni Ellen White na Counsels on Stewardship kung anuman ang hilingin ng Diyos na ating talikuran ay makakabuti ito para sa atin. Maari din nating may bahagi sa ating kapwa ang tungkol kay Jesus. Kapag inuna natin ang Diyos, makikita ng mga tao sa ating paligid ang pagkakaiba sa ating buhay. At habang sinasamba natin ang Diyos gamit ang ating mga ikapo at mga handog na pangako, ang ating mga puso ay madidiskonekta sa mga makamundong bagay at makokonekta sa Diyos at sa kanyang walang hanggang plano para sa atin.